Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahong hatid ng bagyong Verbena. Ayon sa anunsyo ng mga lokal na pamahalaan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Albay, Sorsogon City at probinsya ng Cebu. Inirekomenda ang pag-shift sa alternative learning modality. Pero may ilang bahagi naman ng Cebu Province ang nagdeklara na nang wala na talaga silang klase kahit alternative mode. Yan ay sa mga bayan ng Liloan, Compostela, Minglanilla, Dalaguete, Boljoon, Argao, Dumanhug, Santander, Carcar, Badian, Barili at Bantayan. Pero yan po sa mga, o pareho po yan sa mga public at private school. Habang sa bayan ng Balamban, mga pampublikong paaralan lamang ang walang klase ngayong araw. Testimonya raw ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ang posibleng mag-ugnay kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa flood control scandal ayon kay Senador Ping Lacson. Si Bonoan actually ang pwede mag-link directly kay E.S. Bersamin, assuming na totoo yung sinabi ni Bernardo, assuming na totoo yung kwento ni Olaybar kay Bernardo. Ito na yung finished product. Sabi ni Lacson, kung magsasalita si Bonoan at maglalabas ng ebidensya, ito raw ang magpapatibay sa koneksyon umano ng dating Executive Secretary sa 2025 budget insertions. Pero sa ngayon, sang-ayon si Lacson na triple hearsay ang akusasyon kay Bersamin. Ganyan din inilarawan ni Bersamin ang pagsangkot sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing ikinuwento sa kanya ni dating Education Undersecretary Trijib Olaybar na nag-usap sina Bersamin at Bonoan tungkol sa pamamahagi ng kickback mula sa budget insertions. Monday latest mga mare! After 10 sessions, graduate na ang mga aspiring artist na sumalang sa Sparkle Prime Workshop. Ayon sa mga participant, nakatulong sa kanila ang workshop dahil mas na-express nila ang kanilang mga sarili. Isang hakbang din daw ito para sa pangarap nilang maging artista. Ikinatawa ni Ana Fileo na facilitator ng workshop ang graduation ng kanyang students. Babalik ang Sparkle Workshop para sa mga aspiring talent sa first quarter ng 2026. Umabot na sa mahigit 10,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Quezon City ngayong pong taon. Isa sa may mga pinakamaraming kaso niyan ang Barangay Batasan Hills. Balitang hatid ni Darlene Kai. Masakit pa rin para kay Gemma ang pagpanaw ng kanyang 1 taong gulang na anak na si Princess noong 1 buwan dahil sa dengue. Hindi namin naramdam na may sakit talaga siya. Kasi malakas siya eh. Asigla, tapos naglaro pa. Bilo siya, humakap sa akin. Yun na pa umpisa niya. Nagsuka siya. Tapos nagsisure. Kahit pa dinala sa ospital si Princess, hindi na bumuti ang kanyang lagay. Na-ospital din itong Setyembre dahil sa dengue ang 10 taong gulang na si Prince. 3 days siyang nilalagnat. Tapos sabi ko nadadali na namin sa ospital. Kasi nga nangihina na po siya, nanginginig na po yung mga katawan niya. Tapos sumasakit na yung binti tsaka yung mga paan niya. Severe o malala na pala ang dengue ni Prince, sabi ng mga doktor. Bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng 1 linggo sa ospital. Hindi kaya ng dibdib ko na makita ulit yung ganun na sitwasyon. Sina Gemma at Prince, taga Barangay Batasan Hills, na ayon sa Quezon City LGU ay may pinakamaraming kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon. 857 ang nagkasakit sa barangay mula January hanggang November 20. 4 sa kanila ang namatay. Sa buong Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue mula Enero, kabilang ang 44 na nasawi. Pinakamarami sa mga tinamaan, mga batang edad 1 hanggang 10. Ang problema sa Batasan Hills, may mga naiipong tubig na pinamumugaran ng mga lamok. Ang mga ginagawa po namin sa search and destroy, yung pong mga gulong na nasa bubong na tinatamaan ng tubig ulan. So yun po ay tinatanggal namin lahat yun. So yung mga drum po na nakikita namin ng kitikite, tinotobo namin yun at tina-advise namin sa mga constituent namin.
Susi sa pagsugpo sa dengue ang malinis na paligid at protektadong katawan laban sa kagat ng lamok. Dapat din magpadoktor agad kapag nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, panghihina, pantal, pagsusuka at pagdurugo ng gilagid. Sa buong bansa, ayon sa DOH, may pagbaba ng mga kaso ng dengue bago ang mga linggong nanalasa ang mga bagyong Tino at Uwan na nagpabaha sa maraming lugar. Wala pa tayong datos dun sa mismong mga linggo na nakaraan na si Tino at si Uwan. Kaya patuloy pa rin tayo nagtatala. Wala pa tayong mga reports na nagsitaasan ang ating dengue. Patuloy pa raw nangangalap ng datos ang DOH at nagbabalang wag maging kampante dahil inaasahan pa rin ang mga ulan hanggang matapos ang taon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutukan ng security guard ng barilang empleyadong yan ng isang bangko sa Iba, Zambales. Ang lalaking nagdeklara ng hold-up, mismong gwardya ng bangko. Inutusan din niya ang iba pang empleyado na dalhin siya sa vault ng bangko. Halos 700,000 pisong cash ang natangay ng gwardya na tumakas sakay ng isang tricycle na inagaw rin niya. Makalipas sa 3 araw, natunto ng pulisya ang suspect sa isang bar sa Santa Cruz matapos i-report na nagpakita siya ng baril sa loob ng isang establishmento. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Walang pahayag ang suspect at ang mga empleyado ng hinold up na bangko. May babala si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga may arrest warrant kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. Connie, 2 opisyal ng SunWest at isang opisyal ng DPWH ang nasa labas ng bansa ang inaasahang susuko sa Embahada ng Pilipinas. Sa ngayon, 8 akusado sa flood control anomaly ang hawak na ng mga otoridad. Isa ang sumuko si Gerald Pacanan na Regional Director ng DPWH sa Mimaropa at 7 ang arestado ng PNP at NBI sa mga personalidad na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay ng anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa 8 pinaghahanap, 4 ang nasa labas ng bansa, kabilang si dating Congressman Zaldico. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, maliban kay Ko, nagpahayag na ang 3 akusado na nasa labas ng Pilipinas na susuko sila sa mga embahada natin sa mga bansa kung saan sila nandoon. Sabi naman ni Remulla na meron silang impormasyong may isa pang pasaporte na ginagamit si Ko. Hindi lang daw malinaw sa ngayon kung ito ay nasa ilalim din ng kanyang pangalan. Inaasahan ni Remulla na meron ng lalabas sa red notice mula sa Interpol laban kay Ko. Sa mga pinaghahanap pa, nagbabala si Remulla na kahit saan sila mapunta ay hahabulin sila. Mabuting sumuko na lang daw sila dahil kapag nagka-manhunt operation na ay hindi niya magagarantyahan kung ano ang magiging resulta. Kinumpirma ni Secretary Remulla na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay kung saan nahuli kahapon si DPWH official Dennis Abagon. Inaalam pa nila ang sirkumstansya kung paano napunta sa nasabing bahay si Abagon. Wala pang pahayag ang binanggit na opisyal. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Tison, simula pa lang ito at marami pang kaso ang susunod at marami pa ang maaaresto. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Kaugnay sa pagbabantay ng Bureau of Immigration sa mga individual na kinasuhan dahil sa anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon sa inyo. Kumusta po yung pagbabantay at monitoring ng Bureau of Immigration sa mga individual na ipinapaaresto dahil sa pagkakasangkot sa mga manuwalyang flood control projects? Yes, doon sa 16 po na individuals na included doon sa listahan ng Sandigan Bayan na warrant of arrest. Na-monitor po natin na 4 po sa kanila ay outside the country na po, including former Congressman Zaldico na nakaalis po earlier bago po ilabas itong warrant of arrest. Pag sila po'y nasa labas na ng bansa, meron ho bang paraan ang BI para matuntun kung nasaan po sila? Since they are Filipinos po, hindi po ito mag-fall under the jurisdiction of the BI. It would fall under the jurisdiction po ng ating law enforcement agencies including PNP and NBI. Sila po ang tumutugis ito po sa mga individual na ito. Tumutulong po ang BI sa pagkalap po ng
intelligence information na siya naman po namin ibinabaton doon sa law enforcement team. May impormasyon ba kayo mula sa inyong mga foreign counterparts kung nasang bansa ngayon si Zaldico at iba pang nasa abroad, sabi po ng DILG? Nakikipag-ugnayan po kami sa kapulisan po tungkol dito sa impormasyon na ito. Although meron po tayong mga ilan na nakukuha ng information, we are verifying it po and forwarding the information to the PNP. Mula po nung makarating sa inyong listahan, may mga nagtangka na po bang lumabas? So far, wala pa po apart from the 4 that are already out of the country. At paano po yung koordinasyon kung sakaling mangyari po ito at may magtangkang lumabas kung hindi man sa ating mga ports at airports ay sa tinatawag na backdoor? Yes, kung sila po ay mag-attempt na umalis doon po sa ating mga formal na paliparan at international na pantalan, ito po ay nasa ating centralized database. So agad po namin, agad po ma-encounter at makikita po ito ng ating mga immigration officer. Once makita po mag-tag yung tao na siya po ay yung wanted dito po sa case na ito, i-inform po agad ang kapulisan para ang pulis po ang mag-implement ng arrest doon po sa mga individuals. At in the case naman po doon sa mga tinuturing natin na illegal migration corridor or backdoor, ito po ay binabantayan ng local government unit at saka ng kapulisan po, as well as the Coast Guard. At so far po nakikita po natin mukhang binabantay naman po nila ng maigi itong mga areas na ito para hindi po magamit para sa pagtawid dagat. May pananagutan ho ba yung mga posibleng tumulong sa mga ito para makalabas ng bansa? Definitely po. Kung merong illegal po na pamamaraan sa paglabas ng bansa, definitely there are criminal cases waiting for them kung whatever pamamaraan po ang ginamit para illegal po na umalis sa bansa ang mga tao. At kung sakasakali pong gamitin nila yung ating mga opisyal na dokumento ng Pilipinas at ma-flag ika nga sa ibang bansa, sakali lang na hindi ito ma-detect sa atin, pero na-flag ito sa ibang bansa, automatic po bang inire-report ito ng ibang bansa sa atin? Not necessarily po. It would depend kung ano po yung agreement. If there is an Interpol notice na in-initiate po ng ating local law enforcement, maaari pong matulungan tayo ng Interpol na ibalik po ito sa Pilipinas. Kung halimbawa naman po makansela ang kanilang mga pasaporte, ang immigration naman po doon sa bansa kung nasaan sila, ay ide-deport sila for being undocumented aliens. So iba-iba po yung paraan na maaaring gamitin, iba-iba yung ruta na maaaring gawin ng ating law enforcement agencies. But essentially po, goal is really to have them return to the Philippines for them to face the case of detention. Yung sinasabi niyo pong pagbabantay sa backdoor, paano po ito kapag hindi nila ginamit yung kanilang opisyal na dokumento at mag-disguise po sila at hindi na sila dumaan sa mga immigration officials? Kung hindi po sila dumaan sa ating mga paliparan, hindi ko po masagot because it's covered by the local government units and the police and the Coast Guard. Pero ito naman po ay kasama rin sa mga lookout nila. And primarily, this is a police matter dahil mga Pilipino po ito na mayroong kinakaharap na kaso. Naniniwala po tayo na mahigsing ang pagbabantay po ng ating mga kapulisan dyan po sa southern borders po natin. Okay. Patuloy po kami tututok sa balitang ito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Of course, salamat po. Magandang araw. Maraming salamat po, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Sa ibang balita, isang dati umanong pulis ang arestado matapos umanong mamaril at manakit na magkapatid sa Maynila. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Dumaplis sa ulo ng lalaking yan ang bala mula sa pinaputok na baril ng nakaaway niyang dati umanong pulis. Ang kuya naman ng biktima, pinalo rin umano ng baril sa ulo ng 45 anyos na suspect. Ayon sa pulisya, nag-aayos ng motor sa Barangay 93, Tondo, Maynila ang magkapatid na biktima nang biglang dumating ang suspect. Galit, meron daw binato na pinitik na sigarilyo saka doon sa ating victim number 1 na tinamaan ng sigarilyo. Nagkasagutan daw ang suspect at isa sa mga biktimang tinamaan ng sigarilyo hanggang sa bumunot na raw ng baril ang suspect. Itinutok niya doon sa ating victim, pinutok niya. Buti na lang nakaiwas si victim, so kaya nadaplisan siya sa bandang ulo. Nakita ng kapatid,
inagaw yung barel. Pero naiiwas yung kamay, pinalo naman sa ulo niya ni victim number 2. So nagkaroon sila ng pambunog, nagpagulong-gulong daw sila sa kalsada. Kalaunan, nabitawan ng suspek ang baril. Ayon sa barangay, ang pinag-ugatan ng krimen, dating away kapitbahay na nauwi sa panununtok sa suspek ng isa sa mga biktima. Allegedly, based dun sa verbal na sinabi ng ating suspect, meron daw ng gulpi sa kanya a day before na magkaroon sila ng argument ng ating victim. Nung nandun na kami, kami nga, hindi ko malimutan yung ginawa mo kahapon. Yung pagsuntok mo sa akin. Kasi bumagsak siya. Sinubukan pa raw awati ng barangay ang gulo, pero nauwi na ito sa pamamaril. Siguro, na-trigger siya nung tinitigan siya. Doon na nagsimula. Binunod niya yung baril, tinutok niya. Narecover ang baril na ginamit ng suspek. Ayon sa pulisya, nakapangalan umano ito sa tatay niya at 2017 papaso ang mga dokumento. Inaalam pa ng mga otoridad kung totoong dating pulis ang suspek. Ongoing yung request para magkaroon ng records sa kanyang dismissal. Nasa kustodiya siya ngayon ng Rahabago Police. Reklamong attempted murder, physical injuries at illegal possession of firearms ang isinampa laban sa suspect. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.